Hello, good morning mga kuya koy. Monday morning at papasok ang inyong mga kuya. Ano? Pero bayaan yung habang nagbibihis ako, ikukwentahan ko kayo. Kasi kaninang umaga, pagising ko, may nag-message sa akin na sabi niya, Kuya, ano yung visa mo dyan? Anong klase ng work mo? So, sasagutin lang natin ng mabilisan. So, hindi ko na capture kasi medyo nagmamadali na ako, tanghali na, sorry. Sabi ko, sige, sagutin kita kayo, saglit lang. Nasa linya ako ng equipment and automation. Kararating ko lang dito last year, November 24, 2023. So, 7 months na ako ngayon dito. 7 months. Kararating ko lang dito. Pero, way back 2010 to 2016, excuse me, nag-work na ako rito as a E7 visa. So, E7 visa, ibig sabihin, direct hired ako from the Philippines, sponsored from the company, by the company, here sa Korea. And then, 2010 to 2016, I decided to resign, to quit. Not just, mahirap yung trabaho. Parang na-pressure o na-stress ako dahil dun sa mga kaibigan, mga dating kasama ko sa trabaho. And then nung nasa Pilipinas ako, nag-business ako. So far okay naman yung way ng business ko. At swerte tayo kasi swerte ako dahil meron akong asawang bukod sa maganda na knowledgeable pa siya sa mga business. Kung minsan may toyo nga lang, di ba? So sige, comment kayo kung totoo ba o hindi yung sinasabi ko tapos magdebate tayo. Joke lang. Parang naisipan ko ulit na bumalik dito sa Korea kasi sayang yung opportunity. Alam ko kasi na maraming mga EPS aspirant dyan na taon na yung binibilang, hindi pa sila makapunta rito sa Korea. No, marami ng sakripisyo sila na ginagawa. Saludo ako sa inyo sa mga EPS aspirant. Huwag kayong magsasawang maghintay, huwag kayong susuko, hintayin nyo lang. Iba kasi yung kaso ko. Ako kasi within 3 weeks, pagpapadala sa akin ng invitation visa, ng visa, umalis na ako. Papunta rito sa Korea. As E7 visa uli. So, ganun uli yung linya ko. May iba't ibang klase nga pala ng visa dito. No? Gagawa ko yun ng sariling video. Hintayin nyo. Maraming klase ng visa dito na pwede nyo makuha. Yung inay, yung mga EPS na talaga namang saludo ko sa inyo. Napakarami yung sakripisyong ginawa para makapunta rito. Kaya huwag yung sayangin yung pagkakataon. And then, ako kasi, iba yung case. Linawin ko lang, yung E7 kasi is direct hard yun. From Philippines to Korea, hindi na ako nag-exam ng ang tawag dito, KLT o Korean Language Test. Yun yung isang problema ko ngayon kung bakit hanggang ngayon hindi pa ako ganun kagaling mag-Korean compare dun sa iba. And then yung E7, DAS4, sila yung mga nagtitake na exam from the E9 visa, nagtake na exam, ship to E7 DAS4 visa. So sila yung mas magagaling talaga sa Korean. Saludo ko sa inyo. Turuan nyo naman ako minsan. Ano? Yung type of visa, marami yan. Gagawin natin ng sariling video. Bukod na video, abangan nyo. Okay? And then yan yung maiksi kong kwento. Medyo late na ako. Late na ang inyong kuya. Kita-kita tayo later. Bye-bye. Thank you.